Riding high when I was king, I played at the hard and fast. I walked away, you want me there, easy on and easy go and it would. Come on, you got me going, yeah, my people got me going, my people got me going. And Cavite has always been known to have fantastic roads and the best and warm locals in southern Luzon. So it's really about time that we have Audax in Cavite. Guys, nandito tayo ngayon sa Kabso sa Indang Cavite at today is April 13, 2024. Time check, alas 5 ng umaga. Andito tayo ngayon para sa ating first Audax in Cavite. At para sa kaalaman ng lahat, ito ay hindi karera. Audax is a non-competitive sport. Pwede rin nating sabihing race against time. At ang success mo dito is measured by its completion. Matapos mo lang ang buong ruta guys, at pagbalik mo dito ay meron kang marireceive na medal. Lahat dito ay merong equal recognition at pwedeng sumali dito by group or pwedeng solo biker lang din. So nauna nang na-release ang 200 kilometers at ito ngayon ang ating 100 kilometers participants or tinatawag na randonneurs. So ulitin ko lang guys, hindi ito karera. Pwedeng mauna man kayong dumating pero same pa rin ang recognition sa inyong lahat. Importante matapos mo lang ang buong ruta. So sa lahat ng participants, good luck and ride safe. Sa ating 100 kilometers guys, meron tayong 6 hours. So kung na-release sila ng 5:30 ngayon, ang balik nila dapat nandito na sila by 11:30 bago magtanghali. Samantala naman ang ating 200 kilometers ay meron silang 13.5 hours. So 5 AM sila na-release, dapat 6:30 PM nandito na silang lahat. Itong Audax Cavite, ito ang sinasabi nilang pinaka-brutal sa lahat ng mga ruta dito sa Pilipinas. Kasi medyo mapanakit ang mga ahon dito at papunta at pauwi parehas na mapanakit. Sobra ang mga ahon dito. Lamang ang ahon kaysa sa patag. Hindi na tayo sumama sa ikot guys kasi medyo masakit din yung init. At saka meron din tayong isang event pa dito ngayon, ang Cavite First Cyclotourism event. Dito pa rin sa Kabso sa Indang Cavite. Isa lang sa mga highlights ng cyclotourism ang Audax. So, ngayon meron din tayong bike parade papuntang Cafe Agapita dito sa Silang. So, mula dito sa Indang papuntang Silang, marami rin tayong makakasabay na mga bikers. Mula din sa iba't ibang lugar dito sa Cavite at sa malapit na mga cities like Maynila, Laguna at kung saan pa. Ngayon, bago ang lahat, ipakita ko muna sa inyo kung ano yung mga makikita dito sa Kabso while inaantay yung pagbabalik ng mga participants ng Audax. Aside sa nagpakain kanina ng lugaw, yung ating mga organizers, meron din tayong mabibili dito na mga merchandise, kagaya nitong mga jersey. Ang gaganda ng mga jersey dito guys, oh. Saka meron din mga foods dito. May mga booth para sa mga pagkain. Sa mahihilig sa kape, meron ding kape. At kung ano-ano pa makikita dito habang inaantay natin yung pagbabalik ng mga participants. Time check guys, alas 10 na ng umaga at meron na tayong pailan-ilan na nakabalik na. Galing dun sa 100 kilometers na participants ng Audax. Ito, iilan lang ito nakarating. Kararating lang din nila galing sa ruta na yun. So ayun guys, pagdating nila rito, syempre papais-scan nila doon yung QR code para makuha yung oras nila. Tapos meron silang mga libreng pagkain na ibibigay. Maliban dun sa maliban dun sa medals at saka ibang freebies. Nga pala guys, dito sa Audax, walang pinipiling bike. Kahit anong bike pwede mong gamitin. Basta matapos mo lang yung ruta, yung buong ruta. So ayan, yung mga nauna nang dumating, ito, nagpapapicture din sila dito. Ayan. At
eto rin may mga pailan-ilan na rin dumating. Wala pa tong wala pang 11. So, pasok na pasok pa sila sa oras. Walang 6 hours na kuha nila yung 100 kilometers. Partida may mga ahon pa yun. So, ayan, after mo makalagpas sa finish line, pupunta ka lang dito, pakita mo yung QR code mo, at ibibigay na rin nila sa'yo ang iyong medal. Ito pa ng ODAX guys, sila ang nagbibigay ng ruta kung saan kayo pupunta. At sa ruta na yon, merong mga nakaabang na checkpoint na tinatawag para ipa-scan natin doon yung ating QR code na nasa mga cellphones natin para malaman kung talagang dumaan ka dyan o hindi. So ayun, yung iba naman kasi may tinatawag na bandits. Yan yung mga sumasakay tapos pag malapit na sa may checkpoint, tsaka lang sila bababa at papajakle. Pero sana naman dito sa Cavite walang mangyaring ganun, di ba? So yan guys, after ninyong mag-ride sa ODAX na ruta, meron naman silang binibenta din dito. Pwede din naman bumili kahit hindi ka participant ng ODAX. So meron silang mga t-shirts, mga energy drink, energy gel, at kung ano-ano pang pwedeng pambalik ng lakas, lalo na dun sa mga nag-ride ng 100 at saka 200 kilometers. May nakausap ako kanina na organizer. Ang sabi naman nila, pagdating daw sa 100 kilometers, hindi sila mahigpit pagdating sa oras. So kahit lumagpas ka dun sa oras na binigay nila, which is 11:30 or alas 12, pasok ka pa rin. Basta ang importante, matapos mo yung buong ruta na 100 kilometers at hindi ka isa dun sa mga bandits. Doon, marami nang dumating guys. Hindi lang yung kaninang nauna. Marami na rin na sumunod sa kanila na wala pang 11, nandito na. So, yung iba naman, medyo siguro natagalan kasi sobrang init. Isa din sa mga challenges dito guys. Sobrang init. Kasi summer na at saka yung init dito sa Cavite umaabot ng 46 to 48 degrees Celsius. Kaya tamang hydrate talaga pag nasa ride. Sobrang init. Doble ang mararamdaman mong init sa taas, tsaka init dito sa, siyempre sa kalsada, at saka yung mga sasakyan. So yun na nga guys, yung iba dumating ng mas maaga, pero meron din namang ibang dumating ng mas late. Pero sabi nga ng organizer, basta matapos lang lahat, matapos mo lang ang buong ruta, walang problema yan. Makakatanggap ka pa rin ng medal galing sa ODAX dun sa 100 kilometers. Naghihigpit lang talaga sila guys dito sa 200 kilometers ng mga participant. So dapat kung 5 sila nirelease, 6:30 dapat nandito na lahat, nakabalik na lahat. At syempre, ipagdasal din natin na safe ang lahat at walang hindi magandang nangyari sa kalsada. Kasi minsan hindi natin maiwasan yun. Pero meron naman talagang meron ng platan, meron din. Pero wala namang guys, wala naman tayong nabalitaan. Safe lang ng disgrasya o ano naman yan. So sa mga nauna, congrats! Medyo gamay na gamay nyo na talaga dito sa Cavite yung mga ahon at yung mga luso. Kasi kung gaano katarik yung ahon, mas mahirap din naman yung luso. Merong iba naka-RB, merong iba rin naka-FTV. So lamang sa ahon ang FTV. Pero kung sa flat roads naman, lamang din naman yung mga naka-RB. Pero kanina mga alas 10 pa lang may nakita ko naka-gravel bike. So medyo nasa gitna siya eh. Medyo okay din yung pang-ahon niya at meron din siyang pang-flat. So ito yun guys, ito yung binibigay nilang medal sa mga finisher ng 100 kilometers. Siguro mas maganda yung medal dun sa makakatapos ng 200 kilometers lang. First time yung sumali? Gaano kahirap? Mas lamang ang ahon o patag? Ahon ang lamang? Talaga uubos eh. First time mo dito sa Cavite sumali o sumasali ka rin sa iba? First time sa lahat. First time sa lahat? Di ba parang ano lang siya, race against time? Anong oras ang tapos nito, ma'am? 11:35. 11:35? Guys, ulitin ko lang ha, ang ODAX, hindi talaga siya karera. Pwede natin sabihin race against time. Ito ay para dun sa mga mahihilig sa long ride at saka meron silang binibit na oras. Actually, nung nakita ko nag-open dito sa Cavite ng ODAX, gusto ko rin sana sumali. Kasi di ba mahilig din naman tayo sa long ride. Kaso nga lang, inisip ko, bitin pa yung ensayo at
talagang hindi na rin talaga ako nakakapag-ride ng malalayo magmula ng mga nakaraang buwan. So sana sa mga susunod kung meron pang ODAX sa Cavite ulit, makasali na tayo. Pero bilib din ako dito sa mga sumali ngayon kasi sobrang init na eh. Pero nakayanan pa rin nila. Maraming mga lalaki guys, pero meron din mga babae. At ang maganda pa dito guys, sa 200 kilometers, meron ding babaeng sumali. Pinakamahirap talaga na ruta, yung 200 kilometers. Hindi lang dahil sa distance niya, kundi dahil doon sa ruta mismo na meron kang dadaan sobrang tarik kalsada. Meron din silang sinasabi surprise checkpoint. So, ibig sabihin, hindi alam na meron palang checkpoint din sa lugar na yan. Yun naman ay para dun sa mga sumali dun sa 200 kilometers. So, kung talaga mahina ang endurance mo at medyo kapos ka talaga sa ensayo, wag ka na lang munang sumali. Pwede naman doon sa 100 kilometers na muna kasi medyo madugo talaga itong 200 kilometers. Kahit ako na nakamotor, gusto ko sana sumama. Kaso lang guys, kahit ako na nakamotor, hirap na hirap akong mag-ride din sa kalsada na lalo na ganito katirik ang araw. Imagine, umaabot na ng 48 degrees Celsius ang init dito sa Cavite. Congrats! Tapos, partida, nagpadyak pa yan sila ha. Ako nakamotor, naiinitan ha. Paano pa kaya sila? Sobrang hingal na. Oras! So, ito nga pala guys, meron na mga dumating. Lumagpas na sila sa 11:35 na binigay na oras ng organizers. Pero sabi ko nga kanina, hindi bale kahit lumagpas sila sa oras. Makakatanggap pa rin naman sila ng medal. Oras, 11. Kasi nga ulitin ko, hindi nga ito karera. So, matapos mo lang siya, na safe ka, matapos mo lang ang ruta na yun, 100 kilometers, makukuha mo pa rin yung medal at mga freebies. So, syempre, nagbayad ka ng registration. Ang registration dito medyo may kamahalan konti. Kaya dapat lang naman na may maibalik din sa'yo kahit papano. Kasi pinaghirapan mo yung pera mo yun, naghirap kang pumadyak. Syempre, may maibabalik din sa'yo. Dito lang talaga sila mahigpit sa 200 kilometers kasi medyo, kung sasali ka talaga dyan, dapat handa ka. Hindi lang handa sa distance, kundi handa ka rin sa mga matatarik na ahon. At dapat gamay mo na dito yung mga ruta sa Cavite. May iba nga na nagpo-post na kailang track ride sila dun sa mga ruta na yun. Para lang talaga magamay nila yung mga ruta, ang mga ahon, mga lusong. Kasi lalo na mainit ang panahon. So isa rin yun talaga sa mga challenges nila. Pero guys, saludo ako dun sa mga sumali sa 200 kilometers. Lalo na yung may mga tropa tayong mga sumali doon. As in, alam natin kung gaano kahirap yung 200 kilometers na yan. Hindi lang nga sa distance, kundi pati doon sa mga ahon na yon. Kahit nga yung motor ko, hirap na hirap yung umahon. Paano pa kaya sila na nakabike lang? Pero wala namang problema kahit magtulak ka dyan. Importante, matapos mo yung ruta na yan. Makabalik ka safe dito sa starting area at saka finish line. So ayun ko napapansin nyo guys, pa isa-isa lang ang mga dumating, diba? Kasi hindi naman, kasi lahat grupo, meron naman talagang mga solo riders na sumali rin dito sa 100 kilometers. Itong 100 kilometers dapat 11:35 nandito na silang lahat. Pero ano nga, dahil nga sabi ng organizer, hindi naman sila mahigpit sa 100 kilometers. So kahit lumagpas pa, umabot pa ng lagpas alas 12, okay pa rin, pasok pa rin. 11:54. Saka yung 100 kilometers na yun, hindi lang yung puro patag, meron din yung mga ahon. Kasi pupunta pa sila ng, pupunta sila ng Ibiang. Papunta pa lang dun, sobrang ahon na, magsimula ka dito sa Indang. After dun sa Ibiang, papasok pa sila doon sa Barangay Looc. Parang part na ng Nasugbo. Tapos pag pabalik sila, pabalik naman sila ng Ibiang, ahon uli. Mula dun sa Barangay Looc na yun, hanggang doon sa Ibiang, maganit din yung ahon. Tapos paglagpas mo naman ng Ibiang Tunnel, eto na naman, meron na namang ahon. Pero pagdating mo sa may bandang Puerto Azul, pag makalagpas ka lang doon, puro lusong naman na yun. Hanggang dito sa Indang. 56. Ano nga lang, medyo matraffic, medyo maraming sasakyan. Pero carry lang yun. Congrats! Mga taga Cavite, sanay na dyan. Mga siklista sanay nang lumusot-lusot sa mga traffic na yan. Dapat lang talaga dito guys, marami kang baong tubig. Kung hindi man marami, maya-maya talagang magbabasa ka. Kasi sobrang init, tirik na yung sikat ng araw dyan.
Hindi naman bawal mag-stop. Pwede ka naman mag-stop anytime kung kailan mo gusto. Pwede kang mag-hydrate, pwede ka uminom ng tubig, o kung may baong kang pagkain dyan, pwede mo kainin. Walang problema yan. Ang importante lang, matapos mo yung ruta. Habang tinitignan ko pa lang sila, parang 12:02. nasasabi ko sa sarili ko, parang gusto kong sumali sa susunod na Congrats. may Audax Cavite. 12:02. Sana wag naman ng ganitong sobrang init kasi talagang sa init pa lang, laspag ka na. Yung iba, hindi na umabot ng tatlo. Mga finishers. Congrats. Congrats. Dali. Sa lahat ng participants, congratulations sa inyong lahat at sana sa susunod na Audax Cavite makasali na rin ako. Kita-kita tayo sa kalsada guys para sa ating pangmalakasang ensayo para sa susunod makasali naman tayo sa ganitong event. Nakakaingit kahit nanonood lang ako, naiingit ako sa kanila sa totoo lang. Sana makasali ako susunod. Gusto ko rin magkaroon ng ganyang kalaking medal. Kaya sa lahat ng sumali sa 100 kilometers o sa 200 kilometers, congratulations sa inyong lahat. Kita-kita tayo guys sa susunod pang mga events na katulad nito ng Audax. Kaya, for more video updates, huwag kalimutang mag-like and subscribe. Salamat!